Hindi matitinag ang pamahalaan sa patuloy na panggigipit ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kasunod ito ng insidenteng delikadong paglapit ng PLA Navy plane ng China sa aircraft ng BFAR. Tinawag naman ng National Maritime Council na unprofessional at reckless flight maneuvers ang hakbang na yan ng China. Sa programang Mike Ave Live, muling binigyan diin ni NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez ang paghahain ng bansa ng strong diplomatic protest laban sa China para idokumento ang iligal na aktibidad nito at ipakitang hindi ito pinahihintulutan ng Pilipinas. Samantala, pinalalakas naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo, hindi lang sa dagat maging sa himpapawid. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang mega scam hub sa Parañaque. Ito ay matapos mapag-alamang nagsasagawa ng investment task scam, love scam at online betting ang nabistong Pogo Hub. Target sa panloloko ang mga Indian at Chinese nationals. Mahigit 300 Pinoy at 150 foreign nationals ang nahuli na kinakabilangan ng Chinese, Vietnamese, Indonesians at Malaysians. Sa ngayon, isinasailalim sa inquest ang mga nahuling individual at pauuwiin ang mga foreign nationals sa kanilang mga bansa. Samantala, opisyal ng Celebrity Tourism Ambassador ng Pilipinas para sa South Korea ang sikat na South Korean actor na singer na si So In-guk. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, makakatulong ito para mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Ito ay lalot ang South Korea ang nangungunang source market ng bansa pagdating sa mga turista. Para naman kay So In-guk, isa itong malaking responsibilidad. Aniya, pipilitin niyang ibalik ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng Pilipinas. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.